ay mag-a-apply. So the application can be via the NCSC website. Pwede din diretso na sa OSCA, sa inyong LGU or sa LSWDO. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga lolo't lola. This is Tita Era. Ngayong araw, Feb 26, ang simula ng pamimigay na 10,000 pesos. Cash gift sa ating mga senior citizens edad 80, 85, 90 at 95. Marami pa din sa ating mga senior citizens ang hindi alam paano at saan mag-apply para maging qualified sa cash gift na ito. Gusto niyo po bang malaman paano at saan pwedeng mag-register at mag-apply? Atin pong panoorin ang video clip na ito tungkol sa topic na ito. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Kasi dati-rate, yung Centenarian is only for those that are 100 years old. So they receive 100,000 when you reach the milestone age of 100. Yung expanded Centenarian is the expansion or pinalawig yung batas. Lahat po ng papasok ng edad na 80, 85, 90 at saka 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash gift mula sa national government. Tandaan natin, this benefit has to be applied for. Hindi namin kayo hahanapin. Kayo po ay mag-a-apply. So the application can be via the NCSC website. Pwede din diretso na sa OSCA, sa inyong LGU or sa LSWDO. Ang application form na yan, kasama na nandoon kung ano yung basic requirement. Primary ID, ibig sabihin yung birth certificate ninyo galing sa PSA o kaya naman yung PhilSys ID. At kung ito ay wala naman, may secondary ID requirements tayo, nandun din nakalista. At heto ngayon ay i-verify at i-validate ng inyong OSCA at LGU. Ito ay ipapasa sa ating regional offices. Pagka okay naman na ito, ipapasa ito sa central office dito sa NCR. Ma-verify namin at saka mabigyan na ng pondo ibababa sa regional office. Ideally, 4 to 6 months prior to birthday, pwede nang mag-apply. That is to give us ample time to process. In an ideal setting, it should be the person kasi siya yung titingnan, siya ba yung nasa ID, siya ba yung pipirma, kasi pwede naman ang thumb mark. Unless na kung hindi talaga siya pwede, bedridden, may sakit, pwede siyang mag-authorize ng kanyang representative na mag-submit ng kanyang application. From the time na ikaw ay nag-apply, you are given 1 year to claim your benefit. O kaya naman, ikaw ay nag-birthday ng taon na ito at hindi ikaw nakapag-file, you are also given 1 year to file the claim. Anything that goes beyond the 1 year, hindi na namin maibibigay yan kung siya ay aplikante na na-approve na at siya ay kunyari namatay at hindi naabutan yung pagbigay ng kaniyang benefit. Yung next of kin, siya ang kukuha noon, pero meron tayong mga additional requirements like yung ating death certificate at saka proof and evidence na siya talaga yung nearest of kin. Mahalagang maging mapagmasid ang ating mga nakakatanda, lalong-lalo na meron silang tatanggapin na benefit na cash, no? Huwag silang maniniwala kapag may sinasabi na, o pumunta kayo dito, magrehistro kayo dito at may tatanggapin kayo. Kailangang i-validate, i-verify po ninyo yan. Pwede po naman kayong makipag-ugnayan sa ating mga regional offices o kaya dito sa central office kung may mga katanungan kayo. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo,
panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!